Si Nuh alayhi salatu wassalam, sa mundo ng dawa, sa kanyang buhay, iba't ibang asalib o technique o different way kung paano niya dinawahan ng kanyang mga tao, ang kanyang mga mamamayan. Sabi ng mga scholar, kayo sa Quran, at targhib, gumamit siya ng targhib. Ano ibig sabihin ng targhib? Encouragement. Ini-encourage niya sila sa mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tahbib, paglalambing. Lahat nagamit niya yan. At tarhib at pananakot. Sila takot na sila sa mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal burhan, at nagbibigay siya ng mga matitibay na mga dalil. Matitibay na mga ebidensya na iisa lang ang Diyos. Maliban, iisa lang ang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. At pasekreto, public, lahat ginawa niya. Sa loob ng 950 years, inilaan niya ang buhay niya sa dawa. Ya qawmi abudullah, yung tahabbub na ginamit niya, ya qawmi, ginagamit niya yung word na ya qawmi, o aking mamamayan. No, kumbaga ina-address niya sa kanya sarili. So, kumbaga nagpapakita siya ng concern, pagmamahal sa kanyang mamamayan, o aking mamamayan. Hindi niya sinabi, o mga tao. Hindi. Sinasabi niya, o aking mamamayan. Kumbaga sa atin, o mga kabayan. Concern na ko sa inyo mga kabayan. Diba? So, si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagpapadala siya ng isang propeta, doon niya mismo kinukuha doon sa kadugo nila. Halimbawa, mga Pilipino. So, magpapadala siya ng propeta, Pilipino din. Hindi taga-India. Bakit? Para mas malapit sa kanila. Alam niya kung paano kakausapin yung mga Pilipino sapagkat iisa sila ng kultura. Kung yun ang ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag nagpapadala siya ng propeta, kailangan kamag-anak nila. Para maging mabilis o para maging madali sa kanila na tanggapin kung ano ang panghihikayat na ginagawa ni Nuh alayhi salatu wasallam. Ya qawmi a'budullah, ma lakum min ilahin ghayro. Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang meron sa inyo, nangyari sa inyo na sumamba kayo sa ibang Diyos? Sinabi ni Allah, idh qala lahum akhum. Tingnan niyo, sinabi ni Allah, sinabi ni Nuh sa kanyang mga kapatid, akhuhum. Ibig sabihin ng kapatid dyan, hindi kapatid sa ama at ina. Akhuhum, ibig sabihin, kababayan o kadugo nila, katribo. Ala tattaqun, hindi ba kayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa yuragibuhum binail khair wal baraka, at ini-encourage niya sila na sa mga gantimpala ni Allah at sa mga kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kayo ay humiling ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah ay mapagpatawad. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yursilis sama alaikum midrara, at kapag kayo ay humiling ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis sama alaikum midrara. Papaulalin ni Allah, pauulalan kayo ng mga rizq, midrara. Mga rizq. Yung rizq ang kabuhayan. Kumbaga pag umulan, kakaroon ng mga maraming bunga yung mga pananim ninyo. So magkakaroon ngayon ng kabuhayan. Wa yumdidkum bi amwal, at padadamihin ni Allah yung inyong mga kayamanan. Wa banin, at inyong mga anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. At bibigyan kayo ng mga magagandang hardin dito sa lupa. Wa yaj'al lakum anhara, at mga anhar. Yung mga, ano yung anhar, Ustad? Mga ilog. Lahat ito ay pag-encouragement. Kumbaga pag kayo ay naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging safe na kayo. Hindi nyo na puproblemahin pa yung kabuhayan. Tingnan nyo yung encouragement na ginagawa ni Nuh alayhi salatu wassalam. Sa nilaukat, sa mga oras na pagdadawa, yung mga timing na ginagawa ni Nuh alayhi salatu wassalam, gabi, araw, public, sinabi natin, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Aking Panginoon, inni da'utu qawmi. Ako ay nagpaanyaya sa aking mga mamamayan patungkol sa tauhid, patungkol sa iyo ya Allah. Laylan wa nahara. Gabi at araw. Walang gabi, walang araw sa kanya. Kumbaga tuloy-tuloy yung da'wa niya. Laylan wa nahara. Thumma inni da'utuhum jihara. At dinadawan ko sila, di ba? Ako ay nagdadawa sa kanila ng jihara, sa public. Kumbaga sa mga, halimbawa sa Suq Waqif, doon naiipon yung mga tao, doon siya pupunta sa mga
maraming tao. At siya ay nagdadawa. Jihara. Thumma inni a'lantu lahum, at pasekreto. Diba? Sa mga individual. Sa mga public, kung hindi epektibo sa public, individual. May kinakausap siya doon, mag-isa, pinupuntahan niya. Bro, tigilan mo na yung mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ganun ginagawa niya. Wa asrartu lahum israra. Kumbaga, pasekreto. Pag hindi effective yun, doon naman siya sa pasekreto. Baga sa gabi, pinupuntahan yung mga bahay, pasekreto niyang, lahat yan ay dinaanan. Tandaan natin na, 950 years, ganyan yung ginagawa ni Nuh alayhi salatu wassalam. Ganong katigas sa mga puso sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Laqad istamara hadhihi al-asalib alfa sanatin illa 50 ama. At nagpatuloy nga ito sa loob ng 950 years. At sinabi ng mga ulama, mga scholar, ito yung dapat nating, kumbaga, kudwa, tularan patungkol sa dawa. Sa larangan ng dawa, kapag tayo ay nagkakaroon ng disappointment, kasi minsan, nagdadawa tayo, walang nakikinig, walang naniniwala sa loob ng isang taon, halimbawa, ang naniwala lang sa'yo, 3, 10, hindi ka dapat ma-disappoint. Kasi, wala pa yan sa panahon ni Nuh. 950 years, isipin mo, wa ma'amana ma'ahu illa qalil. At walang naniwala kay Nuh, maliban lang sa napakaliit na bilang. Kung kukumpara natin sa panahon natin ngayon, tayo hindi natin hawak yung gabay. Katulad ng ginawa ni Nuh alayhi salatu wassalam, hindi niya pinipilit sa kanila. Siya ay nagpaparating sa paraan ng alam niya, di ba? Pasekreto, sa public, kung sino naniniwala. Kung sino yung hindi maniwala, wala tayong magagawa. Wa qulil haqqu min rabbikum, wa man sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna jahannama lil kafirin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, sabihin mo sa kanila yung katotohanan, yung Islam patungkol sa pagsamba sa nag-isang Diyos. Kung sino yung maniniwala, maniniwala. Kung sino yung hindi maniwala, hindi sila maniniwala. Tunay na aming inihanda ang impyerno o apoy sa impyerno para doon sa mga taong hindi naniwala. Walang problema, walang kaso yun. Diba? Tayo, nagpaparating lang tayo ng mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong ginawa ni Nuh alayhi salatu wasalam, kinuwento na ito para sa field ng da'wah. Para ma-encourage tayo na hindi tayo dapat ma-disappoint kung ano man na magiging resulta ng ating da'wah. Sapagkat hindi natin hawak yun. Wala sa atin ang gabay. Ang nagbibigay gabay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi natin, kapag ikaw ay nasa relihiyong Islam, sa tunay na landas, ito lang isipin mo, may isip mo talaga, ito lang ang, kumbaga, ni'ma, o di kaya biyaya, sapat na to, bilang isang Muslim, andun ka sa tunay na landas, dalisay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na to bilang isang biyaya ni Allah. Sapagkat hindi lahat ay ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh, yuwajihul mala' min qawmihi. Si Nuh alayhi salatu wassalam, sa panahon ng kanyang dawa, marami siyang nakalaban. So, 950 years, nagdawa siya, hindi katulad nagdadawa tayo, walang sumisita sa atin. Siya, maraming sumisita sa kanya. Hanggat sa dumating to the extent na binabalaan siya ay papatayin. Siya ay susunugin, siya ay babatuhin para mamatay. Pero, nanatiling matatag si Nuh alayhi salatu wassalam. So ito, ang nakalaban ni Nuh alayhi salatu wassalam sa kanyang panahon ay yung tinatawag na al-mala. Sinabi sa Quran, qala al-mala'u min qawmihi, inna lanaraka fi dalalin mubin. Sinabi ng al-mala, ang ibig sabihin ng al-mala ay yung mga taong malalaking posisyon sa kanyang kapanahunan. Malalaking tao, may impluwensya, mayayaman. Sila ay nagsama-sama sa iisang opinyon. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Yung mga malalaking tao, hindi yung mga, sabihin natin, mga pipitsugin na mga normal, mga civilian. Hindi. Yung al-mala, ang membro sa al-mala dito ay malalaking tao. Kumbaga, yung salita nila batas. Yung kumakalaban sa kanila, lugi na. Talo na. Ito yung al-mala. Kaya tinawag silang al-mala, yamla'una uyunan nas, makhafan wa mahaban. Ibig sabihin,
pag nakikita sila ng mga normal na tao sa panahon nila, natatakot sila. At nagkakaroon sila ng respect doon sa mga tao na yon. Hindi respeto dahil mabubuting tao, respeto nila dahil malalakas sila at para makaligtas sa kanilang kasamaan. Halimbawa, may mga tao na nirerespeto natin, hindi natin pinagsasabihan ng masama, di ba? Bakit? Hindi dahil deserve niya yung respect. Dahil natatakot tayo sa maaaring gawin sa atin kapag hindi tayo sumunod sa Kanya. Nakuha nyo? Yun yung respect na meron dito sa panahon nila. So, itong almana na to, ito yung nakalaban ni Nuh alayhi salatu wassalam sa kanyang dawa. So, subhanallah. Tignan nyo, si Nuh alayhi salatu wassalam, mag-isa lang. Tapos yung kalaban niya, malalaking tao. Anong sinabi nila kay Nuh? Inna lanaraka fi dalalin mubin. Ya Nuh, wala kaming nakikita sa iyo maliban sa ikaw ay tunay na nasa ligaw na landas. Binabaliktad nila yung sitwasyon. Si Nuh daw, o si Prophet Nuh alayhi salatu wassalam, siya ay nasa ligaw na landas. Ito yung mga nila. Sinabi pa nila, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Nuh, ya Nuh, wala kaming nakikita sa iyo maliban sa ikaw ay tao lang na tulad namin. Ano bang, kumbaga, tao ka lang. Di ba? Wala kaming nakikitang pwede mong ipagmalaki sa amin. Sa iyong da'wa. Qala ya qawmi, laysa bi dalala, walakinni rasulun min rabbil alamin. O aking mga mamayan, so kahit ganon ang sinasabi nila kay Nuh alayhi salatu wassalam, sagot sila ni Nuh ng isang matibay na ebidensya at maayos na pakikipag-usap. Malambing na pakikipag-usap. Sinabi niya, ya qawmi, o aking mga mamamayan, laysa bi dalala, hindi ako nasa ligaw na landas. Walakin ni Rasul, ngunit ako ay tunay na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uballigukum risalati Rabbi, at ipaparating ko sa inyo ang mga mensahe ni Allah. Wa ansahu lakum, at ako ay nagbibigay lamang ng payo sa inyo. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, at higit na ako ang nakakaalam patungkol kay Allah kaysa sa inyo. So, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko na ako ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awa ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum. Nakakapagtaka ba sa inyo na magkaroon ng isang propeta na kabilang sa inyo? Kumbaga, kapamilya nila. Liyundhirakum, na kung saan binibigyan kayo ng mga warning, walitattaqu, at upang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala'allakum turhamun, nang sa ganon ay kahabagan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanong ni Nuh alayhi salatu wassalam ang kanyang mga mamamayan. So, kumbaga, nakakapagtaka ba na ako ang pinili ni Allah na propeta bilang mensahe ni Allah, bilang tagapagbigay ng payo o nagpapadala ng mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala? So, tanong niya din sa mga almala. Sumagot sila. Ito yung mga alibay nila. Ito yung mga, kumbaga, yung pagbe-brainwash niya sa mga tao. Itong almala na to, bini-brainwash yung mga tao sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Ang sinasabi nila, ma naraka illa basharan mithlana. Wala kami nakikita maliban sa ikaw ay tao. Yun ang mga brainwash nila. Ikaw na Nuh alayhi salatu wassalam, tao ka lang, katulad namin. Wa ma naraka attaba'aka illa alladhina hum aradhiluna. At yung mga nakikita namin na sumasama sa iyo, naniniwala sa iyo, ay hum aradhiluna. Ibig sabihin, yung mga mabababang uri ng mga tao. Yung mga mabababang social status, yung mga mahihirap. Diba? Yun ang sinasabi nila. Itong mga, ibig sabihin sa panahon ngayon, mayroon na siyang nahikayat na mga naniwala kay Nuh alayhi salatu wassalam. Pero, yung mga mabababang uring tao, yung kumbaga yung pamumuhay nila mababa, hindi sila mayayaman, hindi sila malalaking pamilya, hindi sila maimpluwensya. So ito yung sinasabi ng mga pinuno sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Una, ikaw ay tao lang. Pangalawa, itong mga sumasama sa iyo, naniwala sa iyo, mga hampas lupa. Ganon natin maintindihan, no? Mga hampas lupa, mabababang uri ng tao. Kumbaga, nagtitinda lang sa palengke, nagtitinda ng mga kamatis,
Yun ang mga nakuha ni Nuh alayhi salatu wassalam. Yun ang unang naniwala sa kanya. Badiyar ra'i. Ibig sabihin ng badiyar ra'i, mahihina ang kukote nila. Kaya sila hampas lupa, o hindi, wala silang narating sa buhay kasi mahihina sila o wala silang diskarte. Nakuha nyo? Yun yung mga syubuhat nila, yung mga brainwash sila sa mga tao. Tingnan nyo nga si Nuh. Unang-una, tao yan. Katulad natin, wala siyang hihigit sa atin. Ano yung pwede niyang ipagmalaki? Tao siya, tapos yung mga sumama sa kanya, mga mababang uri. Paano kayo maniniwala sa'yo? Paano kami sasama sa'yo? Halimbawa, sasama kami sa'yo, malalaking tao, tapos yung kasama namin, nagtitinda sa palengke. Hindi maayos ang kanilang mga damit. Nakuha nyo yung, lumabas yung takabur, no? Yung unang ginawa ni Iblis, istikbar. Pagmamalaki. Yun ang nakapigil sa kanila na maniwala kay Nuh alayhi salatu wassalam. Hindi na matanggap. Hindi namin masikmura na nagmumuhadara si Nuh alayhi salatu wassalam, nakaupo sila dito, tapos yung mga kasama nila, mga hampas lupa. Badiyar ra'i. Wa ma nara lakum alayna min fadl, at wala kami nakikita sa iyo na kung anong hihigit sa amin. Kumbaga hindi ka mayaman, hindi ka, di ba? Bal nadhunnukum kadhibin. Wala kami nakikita maliban sa kayo ay nagsisinungaling lang. Yung mga da'wa ninyo kasinungalingan yan. Paano kami maniniwala dito? Qala ya qaumi, sumagot si Nuh alayhi salam, o aking mamamayan, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. O aking mamamayan, anong sa palagay ninyo? Kung ako ay nasa tunay na landas, pinakita ko sa inyo lahat ng mga ebidensya, lahat ng paraan ng pagpapaliwanag, ginawa ko na. Wa atani rahmatan min indi, at binigyan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rahma, ng habag, nang ginawa niya akong isang propeta, rahma. Ito yung rahma. Yung habag ni Allah ay binigay sa akin, itinalaga niya ako bilang isang propeta, tapos ako ay nagsimula magdawa, ituro sa inyo kung ang tunay na landas, fa'ummiyat alaykum, at nabulag kayo sa inyong mga kayamanan, sa inyong mga posisyon, sa inyong mga gawain. Hindi nyo nakikita yung tunay na landas. Hindi nyo nakikita yung turo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iba yung nakikita nyo. Anulzimukumuha? Ang tanong, sabi ni Nuh alayhi salatu wassalam, anulzimukumuha? Ako ba ay, meron ba akong kapangyarihan o power na ipilit sa inyo ang Islam? Wala. Kung ayaw nyo ang Islam, kung ayaw nyo ng tauhid, wa antum laha karihun, wala akong magagawa. Anulzimukumuha? Ito ba ipipilit ko sa inyo? Hindi ko gagawin na ipipilit ko sa inyo yung bagay na wa antum laha karihun, na kung saan ito ay kinamumuhian ninyo. Ang dahilan ay nabulag kayo sa inyong mga posisyon. Wa ya qaumi, at dinagdag pa ni Nuh alayhi salatu wassalam, o aking mamamayan, la as'alukum alayhi mal. Hindi ako humihiling sa inyo ng donasyon. Hindi ako humihiling sa inyo ng kayamanan. Hindi involved dito. Sa da'wa na ginagawa ko, hindi patungkol ito sa pera. Hindi ito patungkol sa inyong mga kayamanan, inyong mga status nyo sa buhay. Ma'as'alukum alayhi mal. Wala itong mukabil. Wala itong, halimbawa, kapag kayo ay naniwala, magkakaroon ako ng posisyon. Walang ganon. Ma'as'alukum alayhi mal. Hindi ako humihiling na donasyon. In ajriya illa ala Allah. Sapagkat ang benefits ng aking da'wa, si Allah lamang ang magbibigay sa akin ito. Wala nang iba. So, ibig sabihin, ang da'wa na ginagawa ni Nuh, ang ginagawa kong da'wa, hindi ito patungkol sa pera, hindi sa posisyon, kundi sa tunay na paniniwala kay Allah, sapagkat kayo ay naligaw na ng landas. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. At hindi ko sinasabi sa inyo, sabi ni Nuh alayhi salatu wassalam, na alam ko yung mga kabuhayan na ibibigay sa inyo ni Allah. Yung mga status nyo sa buhay, sino yung kikita, sino yung magiging success, sino yung bibigyan ni Allah ng kung anong mga kayamanan sa mundong ito, wala akong alam dyan. Wala a'lamul ghaib, at hindi ko alam yung future, wala akong alam sa yung mangyari bukas, kung ano yung magiging kapalaran ninyo. Wala aqulu inni malak, at hindi ko sinasabi na ako ay isang kabilang sa mga
malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga syubuhat. Ito yung mga syubuhat na sinasabi ng mga mamamayan ni Nuh alayhi salatu wassalam. Sinabi sa Suratul Syu'ara at Suratul Mu'minun, isa pang mga syubuhat o mga pagbe-brainwash na ginagawa ng mga mamamayan ni Nuh alayhi salatu wassalam, sinasabi nila, ma hadha illa basharun mithluna. Paulit-ulit nila ito sinasabi. Si Nuh alayhi salatu wassalam, isa siyang tao na tulad natin, yuridu ay yatafaddala alaykum. Gusto niya lang maging yatafaddal, kumbaga gusto niya maging iiba sa inyo. Magkaroon ng posisyon. Magkaroon ng kaharian. Walau sya Allahu la anzala malaika. Sapagkat kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng sugo, hindi siya magpapadala ng tao. Magpapadala siya ng anghel, hindi tao. Walau sya Allah la anzala malaika. Ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. At hindi namin, wala kaming narinig na ganitong da'wa, ganitong turo sa mga nauna naming mga ninuno. Nakuha nyo? So ina-address nila yung mga sinasamba ng mga ninuno nila. Yun nga yung sinabi natin, kinaunan, sinamba ng kanilang mga ninuno yung mga Diyos-Diyosan. So yung mga pumalit ng mga henerasyon, yun ang nalagay sa kanilang mga ulo. Nabuhay sila, lumaki sila, ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan at yun yung mga turo sa kanila ng mga naunang mga tatay nila. Sinasabi nila, wala kami narinig na ganitong turo. Bago yan. Ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. In huwa illa rajulun bihi jinna. Si Nuh alayhi salatu wassalam, pabayaan niyo siya sapagkat siya ay jinna. Nawala sa isip. Sinabihan nila si Nuh na tinamaan ng kabalyuan. Itong sinasabi ni Nuh, kumbaga sa atin, girgir, kalam girgir. Dahil mong sinasabi Nuh, yung mga turo mo, mga bago lang yan eh. Di ba? Tapos, parang nawala ka sa sarili. Fatarabbasu bihi hattahin. So, pabayaan nila si Nuh. Sinasabi ng mga almala, yung mga malalaking posisyon na yon, yung mga malalaking tao, pabayaan nyo si Nuh, hayaan nyo na siya, fatarabbasu. Hintayin nyo lang sapagkat si Nuh ay lilipas din. Kumbaga, mamamatay din yan. Huwag niyang pakinggan si Nuh. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Sinasabi pa nila, ya Nuh, maniniwala kami sa iyo, wattaba'aka al-ardalun, at sa mga taong sumama sa iyo ng mga mabababang uri. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Sinabi ni Nuh, wala akong alam patungkol sa mga sinasabi niyo. Kung ano yung status ng mga sumama sa akin. Wala akong pakialam kung mabababang uri sila. Hindi ko yan tinitignan, sabi ni Nuh alayhi salatu wassalam. In hisabuhum illa ala Allah. Sapagkat ang bilang nila, yung status ng buhay nila kay Allah. Hindi sa akin yan. Kung mahirap sila, yan ay sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko pwedeng panghimasukan yung social status ng kanilang buhay. Mayaman sila o mahirap, yan ay pagtatakda ni Allah. Walau tash'urun. Kung ito ay pinag-iisipan nyo, nararamdaman ninyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Radno ala talabatil mala. So ano yung mga encounter na sagot ni Nuh alayhi salatu wassalam? Ano yung mga sinasabi? Kasi meron silang hinihiling kay Nuh. Meron silang mga talabat. Diba sinabi nila kanina, yung mga kasamahan mo, lahat yan mga mahihinang tao. Mga hampas lupa yan. So ang hiling nila kay Nuh, para sumama kami sa iyo Nuh, iyang mga mababang uri na tao, alisin mo sa grupo mo. Ngayon, pag inalis mo yan, sasama kami sa iyo. Grabe yung ano nila, no? Yun ang kanilang talab, ang kanilang request. Wa qad rafada alayhi salam dhalika talab, at hindi pinagbigyan ni Nuh ang ganitong request. Bakit mo naman itataboy yung mga taong naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Nuh, wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim. Hindi ko magagawa na itaboy yung mga taong naniwala kay Allah. Hindi ko magagawa yun. Sapagkat innahum mulaqu rabbihim, sapagkat sila ay makakatagpo nila si Allah sa kabilang buhay. At kapag ginawa ko yung request ninyo, ano ang isasagot ko kay Allah? Kapag sila ay nagsumbong kay Allah subhanahu wa ta'ala na si Nuh ay itinaboy kami o inalis kami sa kanyang majlis, sa kanyang turo, anong sasabihin ko kay Allah?
innahum mulaqu rabbihim. Tunay na sila ay makakatagpo nila si Allah. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tunay na wala akong nakikita sa inyo maliban lamang na kayo ay jahil, walang alam. Paano nyo nagawa na isipin na itong mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa kanyang mabababang uri ng mga tao, itataboy ko sila? Baka hindi magagawa yun ni Nuh alayhi salatu wassalam. Kung sino yung maniniwala, maniniwala. Kung hindi pwedeng mangyari na itaboy ko yung mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nagkaroon ng diskusyon sa pagitan nila, hindi inaprobahan ni Nuh ang kanilang mga talab, ang kanilang mga request na alisin mo muna yung mga mananampalataya na mga maliliit na tao, ngayon sasama kami sa iyo. Ibig sabihin, Nuh, tayo lang magkakasama, yung mga malalaking tao, mga ma-impluwensya, di ba? Yung mga mayayaman lang ang sasama sa iyo. Yung mga mababang uri, itapon mo na yan, walang kwenta yan. Nakuha nyo? Puro posisyon lang nasa isip nila eh. Pero sino, ang mission lang niya, tauhid, yun lang. Wala siyang problema sa posisyon, wala siyang problema sa yaman. Ngayon, sinabi ng mga mamamayan, sinabi ng mga almala na ito, yung mga malalaking tao, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. O Nuh, قد جادلتنا. Masyado nang mahaba yung mga debate na ginagawa mo sa atin. Yung da'wa mo, masyado nang humaba na masyado. 950 years. فأكثرت جدالنا. Samuga sa atin, kalamgirgir na ito. Dumami na yung salita mo. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Ngayon, sina-challenge ka namin yan, fa'tina bima ta'iduna. Yung sinasabi mong parusa ni Allah, papuntahin mo na dito. Allahu Akbar. To the extent na dumating doon, no? Sinchallenge nila si Nuh, no? Fa'tina bima ta'iduna. Kung ikaw ay tunay na kung ang sinasabi mo tunay, yung mga da'wa mo, na kami ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung parusa ni Allah, hinihintay namin, welcome. Allahu Akbar. Anong sinabi ni Nuh alayhi salatu wassalam? Qala innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Wala akong kakayahan na i-request yung parusa ni Allah. Sapagkat ito ay pararating ni Allah yung parusa niya sa paraan na gusto niya. At sa oras na gusto niya. Hindi ko pwedeng diktahan yung gugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, parusahin mo sila. No. Sapagkat Diyos yun. Anong sinagot ni Nuh? Napakaganda yung sinagot niya sa kanila, no? Innama ya'tikum bihillah. Yung parusa na ito, ang Allah magpapadala yan, hindi ako. Kapag gusto niya, mababa yung parusa. At kapag dumating yung parusa ni Allah, wa ma antum bimu'jizin, hindi niyo ito kakayanin. Yun ang babala ni Nuh. Huwag niyong i-challenge. Hindi ko siya maibibigay ngayon, bukas, sa makalawa, pero pag dumating siya, wa ma antum bimu'jizin. Hindi niyo kailanman mapipigilan. Wala makakapigil dito. Wala yanfa'ukum nushi. Kailanman hindi nakapagbibigay sa inyo ng benefits ang aking da'wa. Yung mga payo ko, wala. In aradtu an ansaha lakum, kahit gustuhin ko man na bigyan kayo ng mga payo, bigyan kayo ng mga magagandang aral, hindi ito nakapagbibigay ng benepisyo sa inyo. In kana Allahu yuridu ay yughwiyakum. Kung kayo ay hayaan ni Allah sa pagkaligaw. Kung kayo ay hayaan ni Allah sa pagkaligaw, kahit anong da'wa na ginagawa ko, mananatili kayong nasa ligaw na landas. Sapagkat, yung sinabi natin kanina, ang gabay ay magmumula kay Allah. Kahit gustuhin ko, halimbawa tayo, nagdadawa tayo, gusto natin bigyan ng gabay yung mga tao. Kung hawak natin ng gabay, gusto natin maging lahat Muslim ang mga tao, pero hindi natin hawak yun. Wala yanfa'ukum. Sinabi ni Nuh, hindi makapagbibigay benefits sa inyo ang aking da'wa. Kung kayo ay hayaan ni Allah sa pagkaligaw. Huwa rabbukum, sapagkat siya ang inyong Panginoon. Wa ilayhi turja'un, at sa Kanya kayo magbabalik. Kay Allah kayo magbabalik, sapagkat kayo ay pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang nakita natin dito, tumigas na ang puso ng mga tao na ito. Hanggat sa nag-challenge sila ng adab, parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Nuh alayhi salatu wassalam, Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylaw wa nahara. Aking Panginoon,
Ako ay nagbigay babala, payo, nagbigay da'wa sa aking mga mamamayan, araw at gabi, falam yazidhum du'ai illa firara, at walang naibdulot nito sa kanila, maliban lang na sila ay tumatakas. Lumalayo. Habang nagdadawa si Nuh alayhi salatu wasalam, hindi sila lumalapit, hindi sila napapalapit sa Islam. Bagkus sila ay nalalayo, illa firara. Sa loob ng 950 years, ganun na nangyari. Imbis na yakapin nila yung pananampalataya, lalo silang lumalayo. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sinabi ni Nuh, kapag ako ay nagdadawa sa kanila, nagbibigay sa kanila ng payo o mga aral upang sila ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alu asabi'ahum. Nilalagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga tenga. Subhanallah. Anong ibig sabihin nun? Ja'alu asabi'ahum. Ayaw nila makinig. Diba? Ganun yung response nila kay Nuh. Alam mo ikaw, bro, nagdawa ka sa Sukwakif. Tapos yung mga nakakarinig siya gumaganon. Madisappoint ka, no? Yun ang reaction na nararamdaman ni Nuh alayhi salatu wassalam. Ja'alu asabi'ahum. Ganun sila katigas. Wala pa tayong nakitang ganyan. Yung mga ibang dinadawa natin, subhanallah, alhamdulillah, kahit paano nakikinig. Pero ito, ginagano nila ang kanilang mga tenga para wala na silang marinig kay Nuh alayhi salatu wassalam. Ganun sila katindi. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. At hindi lang yon, yung mga jacket nila, yung mga damit nila, ginagano nila sa kanilang muka. Wastaghshaw thiyabahum. Tinatakpan nila ang kanilang muka para hindi nila marinig si Nuh, hindi nila makita. Ganon sila ka-worst. Doon dumating yung punto na hindi na talaga sila maniniwala kay Nuh alayhi salatu wassalam. Wastakbaru, sila ay nagmataas, nagmalaki sa sobrang pagmamalaki. Thumma inni da'awtuhum jihara, nagdawa ko sa kanila publicly, secretly, lahat ginawa ko na. At sila ay nanatili sa kanilang paniniwala ng pagsamba sa mga, hindi nila maiwanan yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wa makaru makrang kubbara, at ang naging response nila, sila ay nagplano ng mga bagay na ikapapahamak ni Nuh alayhi salatu wassalam. Nagplano sila na gusto nilang patayin, gusto nilang batuhin si Nuh alayhi salatu wassalam para mawala na siya sa kanilang paningin. Para mawala na si Nuh sa paningin nila, nagplano sila na tapusin na lang ang buhay ni Nuh alayhi salatu wassalam. Hayyaju atba'ahum diddahu. Ang ginawa ng mga mamamayan, in-encourage nila yung mga tao na huwag nilang iwan ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong sinabi nila? Sinabi ni Allah, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Huwag ninyong iiwan, لَا تَذَرُنَّ bitakid. Kumbaga, binigyan diin ng mga tao, huwag ninyong iiwan ng mga Diyos-Diyosan ninyo. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ. Huwag ninyong iiwan si Wadda. Yun yung mga ribulto. وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Itong mga ribulto na to, huwag ninyong isusuko kay Nuh alayhi salatu wassalam. Kumbaga, nagdadawa si Nuh, nagdadawa din yung mga kufar. At pag nagdawa si Nuh alayhi salatu wassalam, hindi nakikinig yung mga tao. Pero itong mga kufar, pag nagdadawa, nakikinig sila sapagkat malalaking tao sila. Pag hindi ka nakinig, maaari kang masaktan sapagkat sila yung mga may hawak ng power doon sa panahon nila. Lam yu'min ma'ahu illa qalil. Qaddar Allah, sa pagtatakda ni Allah, walang naniwala maliban lang sa napakaliit na bilang sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. At yung maliit na bilang na yun, hindi natin alam kung gaano karami yun. Ito ay misteryoso sa Quran. Wala tayong idea, ilan, 1,000, ilan ba naniwala. Ang sinabi lang dito, illa qalil, napakaliit na bilang. Kung ikumpara mo sa mga hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Mawqif a'ilatihi min da'watihi. Ano yung stand ng kanyang pamilya? Siyempre, may pamilya si Nuh alayhi salatu wassalam, nabanggit sa Quran. Una, yung asawa niya, yung tatay niya, at yung anak niya. Yun ang nabanggit sa Quran. Tatay, asawa, at yung isa sa kanyang mga anak. So,
Yung tatay niya, hindi nabanggit ng pangalan. Yung asawa niya, walang nabanggit ng pangalan. At yung anak niya, wala ding nabanggit sa Quran at sa hadith na pangalan. Ang sinabi dito sa Quran, ang kanyang tatay naniwala kay Nuh alayhi salatu wasalam. Tatay niya at kanyang nanay, walidan. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang reference natin na sasabihin natin ng dalawang magulang ni Nuh ay naniwala kay Nuh alayhi salatu wasalam. Sinabi ni Allah, Rabbi ighfirli, si Nuh ay nagdua, Rabbi ighfirli wali walidayya. O Allah, patawarin mo ang aking dalawang magulang. So ito yung reference natin. Kasi sapagkat kung hindi naniwala ang kanyang magulang, hindi hihiling si Nuh ng kapatawaran sa kanyang magulang. Sapagkat tayo ay humihiling lang ng kapatawaran sa mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito ay matibay na batayan ng dalawang magulang ni Nuh ay naniwala kay Nuh alayhi salatu wasalam. At ang kanyang asawa ay hindi naniwala kay Nuh alayhi salatu. Sumuway. Hindi siya sumama kay Nuh, hindi siya naniwala sa nag-iisang Diyos. Anong sinabi ni Allah? Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh. Si Allah ay nagbigay ng halimbawa doon sa taong hindi naniwala tulad ng asawa ni Nuh. Ibig sabihin, malinaw dito, na ang asawa ni Nuh ay kafira. Hindi siya naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ang tanging nagawang kasalanan ng asawa ni Nuh ay hindi siya naniwala sa tunay na Diyos. Pero, siya ay tahira when it comes to virginity. Hindi siya nangalunya. Maliban lang siya ay kafira. Siya ay hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga asawa ng mga propeta ay malininis. Hindi sila dumaan sa pangangalunya. Okay? So, yun nga lang, hindi siya naniwala sa nag-iisang Diyos. Base sa Quran na nabanggit dito, isa sa kanyang mga anak ay hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Nung siya ay tinawag ni Nuh alayhi salatu wasalam ang kanyang anak na sumakay sa barko o sumakay doon sa sinakyan ni Nuh alayhi salatu wasalam na ginawa niya, safina, siya ay tumanggi na sumakay. Okay? Ngayon, nung hindi siya nakasakay, tinanong ni Nuh alayhi salatu wasalam si Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, inna ibni min ahli. Ang aking anak ay kabilang sa aking pamilya. Kumbaga, kasi ang punto doon, nung tinawag ni Nuh alayhi salatu wasalam ang kanyang anak, hindi niya tinawag dahil gusto niyang sagipin. Kasi ang utos sa kanya, kay Nuh alayhi salat, isasakay mo lang yung tunay na naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang utos sa kanya. Yung mga hindi naniwala mo lang isakay. Ngayon, nakita niya yung kanyang anak na nasa bandang malapit sa bundok, tinawag niya. Ibig sabihin, sumuway siya sa utos na wag mong isakay yung hindi naniwala. Bakit niya tinawag? Kasi nakita niyang mag-isa. Nakita niyang mag-isa ang kanyang anak. So inisip ni Nuh alayhi salatu wassalam, baka naniwala itong anak ko. Kasi umalis na siya eh. Hindi na siya sumama sa mga hindi mananampalataya. Kaya tinawag niya, Ya bunay yarkab ma'ana. O aking anak, sumakay ka na sa amin. Kung narinig ng kanyang anak, ang sinabi ni Nuh, sinabi na, Qala sa'awi ilal jabali ya'asimu li minal ma'. Hindi walang problema, pupunta ko doon sa pinakamataas na bundok para ako ay maligtas sa dilubyo. Sinabi ni Nuh, Qala la asimal yawma min amrillah. Walang makakaligtas sa panahon ngayon. Ang makakaligtas lang yung sasakay dito sa barko. Tapos, pagkatapos ng salita nila, nagkaroon ng, yung alon ay pumagitan sa dalawa. Ngayon, naputol yung conversation ng dalawa. So, nilamon na ng tubig ang kanyang anak. Ngayon, kaya tinanong ni Nuh alayhi salatu wasalam, si Allah, Inna wa'daka al-haq. Tunay na ang iyong promise ay itutupad mo. Kumbaga, ang inisip ni Nuh, sinabi mo na ililigtas mo yung mga malalampalataya. Inna ibni min ahli. Ang aking anak ay kabilang sa aking pamilya. So gusto niyang i-figure out si Nuh kung tunay bang naniwala ang kanyang anak o hindi. Kasi kung naniwala siya, dapat maligtas siya. Anong sinabi ni Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ito yung dalil. Ito yung batayan. Ya Nuh,
ang iyong anak ay hindi siya kabilang sa iyong pamilya. Bakit? Innahu amalun ghayru salih, sapagkat ang kanyang gawain ay hindi maganda. So na-confirm na ni Nuh alayhi salatu wasalam na ang kanyang anak ay kafir. Hindi naniwala kay Nuh alayhi salatu wasalam. So isa sa maintindihan natin sa talatang ito ay ang kapatiran o pagiging pamilya ay hindi sa dugo lang. Hindi sa dugo. Ang tunay na pamilya mo ay yung mga taong naniniwala sa nag-isang Diyos. Innahu laysa min ahlik. Tingnan nyo, kadugo ni Nuh alayhi salatu ang kanyang anak, pero ang sinabi ni Allah, hindi siya kabilang sa pamilya mo. Hindi mo siya pamilya. Pamilya mo siya sa dugo, pero sa tunay na buhay, innahu laysa min ahlik. Hindi siya kabilang sa pamilya mo. Sapagkat ang ginagawa niya ay ang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad qarrarat ayatul Quran hadhihi al-haqiqa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Kahit anong gawin natin, kahit ganong pagpupursigi mo sa da'wa, hindi mo kayang gabayan ang karamihan sa mga tao. Ibig sabihin, al-akthariya dalla wal aqaliyya muhtadiya. So ang tunay na nasa tamang landas, hindi nakikita sa bilang. Hindi nakikita sa bilang, mas marami ito, nasa tama ito. So makikita natin dito, sa aral dito sa buhay ni Nuh alayhi salatu wasalam, ang tanging naniwala lang, maliit na bilang. Pero sila ay nasa tunay na landas. So nakikita natin dito, hindi lahat, ang karamihan o maliit na bilang, doon yung tunay na landas. Hindi marahil, pwedeng gawin natin yung karamihan nandun yung tama, pero hindi siya applicable palagi. Okay? So, ang tinitignan natin kung sino yung tunay na nasa landas sa pamamagitan ng mga ebidensya na ipapakita. Hindi natin makikita sa tunay na bilang. Magbigay tayo ng sample sa eleksyon. Sa amin sa Mindanao, may nananalo na hindi maganda. Mga kurakot na politician. Bakit nanalo? Binoto siya ng karamihan. Ibig sabihin, nasa tama siya. Yung ginagawa niya, tama. Hindi. Di ba? Ibig sabihin, yung bilang, hindi palagi na dalil o ebidensya na ito ay nasa tama. Minsan, yung nasa maliit na bilang, dun yung tamang katuruan. Di ba? So nakikita natin dito, sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam, ang pinakita dito, yung bilang na maliit, kahit na maliit, ito ay mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sila yung tunay na naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah, wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Mismo si Allah nagsabi na napakaliit sa aking mga alipin na tunay na nagpapasalamat kay Allah. Karamihan ay hindi nagpapasalamat. Ang papasalamat na ibig sabihin ng pagpapasalamat dito ay tunay na dalisay na sumasamba, tunay na may palalampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbibigay tayo ng puntos. Ang da'wa ba ni Nuh alayhi salatu wassalam ay failure? Failure o hindi? Hindi siya failure. Nakita niyo kung paano niya binuhos ang kanyang buhay sa da'wa? Kung paano niya ginawa yung da'wa? Lahat ginawa niya. No? Lahat ginawa niya sa kanyang 950 years. So sasabihin natin failure ang kanyang da'wa? Hindi. Ginawa ni Nuh alayhi salatu wassalam ang lahat ng kanyang mga kaya, pero bitakdirillah, sa pagtatakda ni Allah, ito lang ang naniwala. So wala tayong magagawa dito. Nuh yatahadda qawmahu. Si Nuh alayhi salatu wassalam, ngayon, sinabi natin kanina, challenge nila si Nuh. Ya Nuh, yung parusan sinasabi mo, iparating mo na. Handa kaming tanggapin kung ano yung parusa na sinasabi mo. Kung ikaw ay nasa tunay na landas, tignan natin kung darating ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Nuh? Qalu la illam tantahi ya Nuh. Una, binigyan nila ng warning si Nuh alayhi salatu wassalam. Ya Nuh, la illam tantahi latakunanna minal marjumin. Kung hindi ka titigil sa da'wa mo, latakunanna minal marjumin. Ang gagawin namin sa iyo, babatuhin ka namin hanggang ikaw ay mamatay. Mas masakit 'yun, no? Kung sa pagpatay, mas mabilis yung babarilin mo lang, di ba? Tapos na. Pero yung babatuhin mo hanggang mamatay, masakit 'yun. So 'yun ang paraan ng pagpatay nila, kay gusto nilang patayin si Nuh sa ganung paraan.
Ibig sabihin, bago mamatay si Nuh, mararamdaman niya yung sakit ng kamatayan. Ganun sila kalupit. Diba? Kung sasaksakin lang, papatay, mabilis. Pero iba yung paraan nila eh. Ito torture muna sila si Nuh bago patayin. Qala rabbi inni qaumi kadhabun. Sinabi ni Nuh, ang aking Panginoon, ang aking mamamayan ay tunay na pinasinungalingan nila ang aking da'wa. Faftah bayni wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. So dito na humiling si Nuh. Wala na. So ang nangyari, 950 years, it's enough. Sinabi ni Nuh alayhi salatu wasalam. Wala na siyang aasahan pa na sila ay maniniwala. Sinabi ni Nuh, faftah bayni wa bainahum fatha. Bigyan mo na kami ng iparating mo na yung decision mo. Ya Allah, aking Panginoon, yung decision mo sa pagitan namin at pagitan ng aking mga mamamayan, ikaw na mag-decide. Tapos na ang aking tungkulin. Di ba? Wanajjini at iligtas mo kami at ang mga malalampalataya. Ibig sabihin, humiling na si Nuh ng parusa sa mga taong hindi maniwala. Tapos hiniling niya na maligtas siya at ang kanyang mga kasamahan na naniwala sa kanya. Innahum la yajiduna illa an-'udwa at-ta'dhib. So ang ginawa nila, sinasabihan nila si Nuh, papatayin ka namin, ganito ganyan. So sinabi ng mga ulama, ganito yung style ng mga taong may nasa kapangyarihan. Di ba? Yung mga nasa kapangyarihan, kapag dinawaan mo, ipag-debate ka sa kanila, hindi kanila masagot, kumbaga wala na silang maibigay sa'yo ng kaalaman, dito sila pupunta. Gagamitin nila ang kanilang power. So, kapag hindi ka tumigil, kukulong ka namin. Di ba? Ganun mangyayari. Diba? Sa mga ibang mga ulama, kapag nagdadawa, nakipagdebate sila, hindi na sila makasagot, gagamitin yung power nila. Madami nang sinasabi, kulong yan. Ganun yung usually, hanggang sa panahon natin ngayon, kapag yung mga nasa kapangyarihan, hindi na sila makasagot sa mga binibigay sa kanila ng mga aral, ginagamit nila yung kapangyarihan nila upang patigilin ng isang da'ya. So ito mismo yung ginawa ng mga tao na ito. Kapag hindi ka tumigil, Nuh, papatayin ka namin. Anong ginawa ni Nuh? Sa kanyang pagiging matatag, sa kanyang pagiging ikhlas, dalisay ng pananampalataya, sinabi niya, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. Sa surat Yunus, sinabi ni Allah, O Muhammad, ikwento mo sa kanila, o sa mga malalampalataya, sa atin, kung ano yung sinabi ni Nuh. Kung ano yung sinabi ni Nuh sa kanyang mamamayan nung siya ay pagbantaan. Anong sinabi ni Nuh? إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, o aking mamamayan, إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي. Kung ang aking pananatili sa inyo ay masyadong mabigat, kung ang aking da'wa, ang aking pangangaral patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mabigat sa inyo, hindi nyo matanggap, fa'ala Allahi tawakkaltu. Hindi nyo ito matanggap hanggang sa ako ay pagbantaan ninyo na papatayin, fa'ala Allahi tawakkaltu. Ako ay nagtawakkal kay Allah. Ibig sabihin ng tawakkal, ako ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Kung ano yung magiging kapalaran ko, khalas, tafaddal. Diba? Ganun yung da'ya. Kapag ang da'ya, kahit anong pagsubok sa buhay, tawakkul. Diba? Hindi yung konting pagsubok lang, khalas, tigil ko na yung da'wa. Si Nuh alayhi salatu wasalam, mas mabigat yung nagawa niya. Mas mabigat yung challenge na binigay sa kanya. Kasi papatayin na siya eh. Fa'ala Allahi tawakkal. Ako ay nagtawakkal kay Allah. Ako ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, fa'ajmi'u amrakum, ipunin nyo ang inyong mga kasundaluhan. Wa syurakaakum, at lahat ng yung mga, isama nyo na yung mga Diyos-Diyosan. Lahat kayo, yung mga kasundaluhan ninyo, yung mga tao ninyo, thumma la yakun amrukum alaykum, at kapag kayo ay nakapaghanda na lahat, mga armas, kung ano yung mga paghahanda ninyo upang ako ay sunugin o patayin, khalas, welcome kayo. Thumma qdu ilayya wala tundirun, at patayin nyo na ako, wala tundirun, at wag nyo akong bigyan ng palugit upang maghanda. Kumbaga, surprise nyo na ako. Kung gusto nyo gabi, habang natutulog ako, doon nyo ako tapusin. Nakuha nyo yung
Grabe yung ano niya, no? Yung tawakkal niya. Kung gusto niyo akong tapusin, kalas, maghanda na kayo. Kung ano yung gagawin niyo sa akin, wala tundirun. Huwag niyo na akong bigyan ng palugit. Kumbaga, biglain niyo na. Di ba? Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr. Sapagkat kung kayo ay tumalikod sa turo ni Allah, wala akong magagawa. Sapagkat wala akong hiniling sa inyo na kapalit. Wala akong hiniling nyo sa inyo na kapalit. Anong sir? Ano yung sabi ng mga ulama? Ano yung pinaka-sekreto na naging kasangkapan o naging armas ni Nuh alayhi salatu wassalam sa kanyang dawa? Sinabi ng mga ulama, at-tawakkul ala Allah. Yung tunay na tiwala kay Allah. 100%. Sapagkat lahat ng nagtitiwala kay Allah, 100%, wallahi, kailanman hindi ka bibigkon ni Allah. Nakuha nyo? Fa'alallahi tawakkalt. Ako ay tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang naging kasangkapan ni Nuh. Trust. Yung paniniwala, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha nyo? Sa buhay natin dito, sa mundong ito, lahat ng pagsubok natin, hindi lang sa dawa, sa lahat ng panahon na dumadaan sa atin, kapag tayo ay nagtiwala sa plano ni Allah sa buhay natin, wallahi, kailanman hindi tayo bibigo ni Allah. Kailanman, hindi tayo, minsan mayroon tayong pagsubok sa buhay, may gusto tayong kunin, pero hindi natin nakuha. Yung pala, yung gusto natin kunin, na fail tayo sa bagay na yon, yung pala redirection yun para dalhin ka ni Allah doon sa pinakamas mainam. Pero hindi mo alam. So dito nagkakatalo. Pag hindi mo nakuha, nagsalita ka ng salita, so bagsak ka sa trust. Sapagkat ang nagtitiwala kay Allah, hindi niya ito kailanman bibiguin. Nuh yasna'u safina. I think dito na tayo mag-stop. Inshallah sa susunod na tatagpo natin, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, dito tayo sa pangatlo o pangapat na episode na kung saan ang pag-uusapan natin yung simula ng paggawa ni Nuh ng safina. Ano yung Tagalog ng safina? Barko, no? Ibig sabihin, inutusan na ni Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh na gumawa ng barko para sa paghahanda sa dilubyo na darating, pagkagunaw ng mundo. So, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza.